What is this? Nagtatakang tanong ni David kay Ferdinand habang nakatingin sa folder na ibinigay nito. Sinadya niya ang kaibigan sa kumpanya nito. Basahin mo kaya para malaman mo kung ano yan? Sabi ni Ferdinand saka napailing. David looked at the folder that Ferdinand gave to him. Kumunot ang noo niya. Crime Intelligence Organization. Basa niya. What is this? Napahinga ng malalim si Ferdinand. Basahin mo. Aniya, saka napailing. Binasa naman ni David ang mga nakasulat. Oh. Aniya nang mabasa. You knew the director? Tanong niya. Tumango si Ferdinand. A friend of General Santos. Actually, ang Crime Intelligence Organization ay isa sa mga secret organization dito sa Pilipinas na lumulutas ng mga mahihirap na kaso na hindi kayang lutasin ng gobyerno. Aniya, I gave that to you. Baka sakaling interesado ka. Napahinga ng malalim si David. This is interesting. Aniya, but I'm not a citizen of this country. It's easy, sabi ni Ferdinand. Convert to a Filipino, then done. Napaisip naman si David. This is actually a good start for me if I could enter this crime intelligence organization. Aniya, saka napatango. But their agency is in Manila. Man, nasa Benguet si Alexa. Malayo ang Maynila dito sa Benguet. Nakangising sabi ni Ferdinand. Tiningnan ni David ng masama si Ferdinand. Shut up. Napailing si Ferdinand. What? He chuckled. My mother already rejected me as his son. So, I won't go back anymore in US. I will stay here for good. Sabi ni David. Trust me, bunga lang yun ang galit niya. Tatawag rin ang mami mo sa'yo kapag malamig na ang ulo niya. Ferdinand said. I hope. David said and sighed. Tumingin siya sa kaibigan. How will I become a Filipino citizen? Pumasok si David sa cafe ni Alexa. Tiningnan niya ang loob ng cafe nito. Malawak ang cafe ni Alexa. Umupo siya sa isang bakanting pwesto. Kaagad naman na may lumapit sa kanyang waiter. What's your order, sir? Tiningnan niya ang menu na hawak. Saka siya tumingin sa waiter. Chocolate raspberry please. And Americano for coffee. Okay sir, wait for your order. Ani ng waiter. Tumango naman si David. He looked at his phone. It's just 10 in the morning. Kagagaling niya lang sa pagkuha ng identification card niya. He's now a Filipino citizen, not an American anymore. Napahinga ng malalim si David. Kuya! Napaangat ng tingin si David nang marinig ang boses ni Alexa. Ngumiti ang dalaga, saka inilapag ang dala nito sa harapan. Ang order mo, kuya. Ako na ang nagdala at sabayan na rin kita. Thanks, sabi naman ni David. Ngumiti si Alexa, saka sumimsim ng kape nito. Nasabi sa akin ni Ferdinand na pupunta ka sa Maynila sa susunod na araw para bisitahin ang mga magulang mo. Sabi naman ni David. He ate his cake. Tumango si Alexa. Oo kuya, baka nga magtagal ako roon ng isang buwan. Sabi niya. Napatango si David. Sumabay ka na lang sa akin. Pupunta rin ako sa Maynila sa susunod na araw. Kumunot ang noo ni Alexa. Bakit kuya? Nagtataka niyang tanong. Babalik ka na ba sa US? Umiling si David. No, I already converted to a Filipino. So, I'm a Filipino now. Oh, wow!
Sabi naman ni Alexa at kumain ng cake. Uminom naman ng kape si David. Hindi ka na babalik sa US, kuya? Nagkibit ng balikat si David. Hindi ko alam. My mom wanted me to marry a woman she likes for me. But I don't like. So I came here. Then, she rejected me now as his own son. So hard. Alexa commented. Ngumiti si David. I'm used to it. Sanay na ako na ganoon si mommy. She's controlling my life. I'm already 32 years old. But she still wanted to control me. I have my own life too. I want to do the things I want. Biglang nalungkot si Alexa nang marinig ang sinabi ni David. She can't relate, but she understood him. Sila kasing magkakapatid, lahat sila ay spoiled sa kanilang ama. Lahat ng gusto nila ay ibinibigay nito. Hinahayaan sila nito sa mga gusto nilang gawin. Alexa looked at David. She smiled. Kumuha siya ng tissue sa gilid ng mesa at eksakto naman nakukuha rin ng tissue si David. Nahawakan ni David ang kamay ni Alexa. Natigilan silang pareho at sandaling nagkatinginan. Kaagad na inilayo ni Alexa ang kamay dahil iba ang naramdaman niya nang mahawakan ni David ang kamay niya. Tumikhim siya, saka naramdaman ang pag-init ng mukha. Anong nangyayari sa akin? Tanong ni Alexa sa sarili, saka napahawak sa sariling mukha. Ngumiti naman si David at siya na ang kumuha ng tissue. Ibinigay niya kay Alexa ang tissue na una niyang kinuha. Saka naman siya kumuha ng sa kanya. Thank you, kuya. David just nodded his head. Your place is nice, Aniya. Ngumiti si Alexa saka tumayo at nagmamadaling pumasok sa opisina nito. Hindi naman napigilan ni David ang matawa ng mahina. Alexa looks cute while blushing. Tumayo siya saka kinuha ang kape na hindi pa niya naubos. Lumabas siya ng cafe at tiningnan ang kamay. He smiled and continued walking. David drove Alexa to their mansion. Hiniram niya ang kotse ni Ferdinand at ito ang ginamit nila na Alexa patungo sa Maynila. Bumaba sila ng kotse. Ibinaba niya mula sa back compartment ang gamit ni Alexa. Kuya, ako na, sabi ni Alexa. Ihahatid na kita hanggang sa loob. Mabigat pa naman tong dala mo, sabi ni David at ngumiti si Alexa. Ano kasi kuya? Nandyan ang parents ko. Baka iba ang isipin nila. Don't worry Alexa. I will make clear everything to them. Napahinga ng malalim si Alexa. Okay, let's get inside. Bumukas ang maliit na gate. Doon pumasok si Alexa at si David. Hindi nga nagkamali si Alexa dahil pagpasok nila sa loob ng mansyon, nadatna nilang nasa sala ang mga magulang. Hindi na ng mga ito kasama ang triplets niyang kapatid dahil may asawa na ang mga ito. Kaya siya nagpunta sa Maynila upang samahan ang mga magulang. Hindi na nga siya nakapagpaalam kay Nicolas pero tatawagan na lamang niya ito mamaya. Mommy, Daddy, niyakap niya ang mga magulang. Alexa, you're surprised us, sabi ng ama. Ngumiti si Alexa. Syempre naman Dad, aniya. Hi Mommy, bati niya sa ina saka ito hinalikan sa pisngi. Napangiti naman si David habang nakatingin sa eksenang nasa harapan niya. They look like a happy family. Alexa's parents look like a good parents, aniya. Natigilan ng ama nito nang makita ang kasama ni Alexa. Alexa, tawag niya sa anak. Who's he? Dad, siya po pala si Kuya David. Kaibigan siya ni Kuya Ferdinand, sabi ni Alexa. Kuya David, meet my mommy and my daddy. Wala dito ang kapatid kong triplets, so
Hindi mo sila makikilala. Bahagyang yumukod si David. Kumusta po? Aniya sa mga magulang ni Alexa. Hinatid ko lang po si Alexa. Aalis na rin po ako kaagad. Alexa? He's not your boyfriend? Tanong ng ina. Hindi po niya ako boyfriend, ma'am. Sabi ni David. Aalis na po ako. Kuya, salamat sa paghatid. Ngumiti lamang si David saka bahagyang yumukod ulit sa mga magulang ni Alexa saka siya naglakad palabas ng mansyon ng mga ito. Mabilis siyang naglakad palabas ng compound at sumakay sa kotse. Pinaharurot niya ito patungo sa Crime Intelligence Organization. General Santos is a friend of the director of the Crime Intelligence Organization. So, General Santos recommend him. Nang makarating siya sa headquarters ng mga ito, he parked the car. Bumaba siya ng kotse, saka naglakad patungo sa Crime Intelligence Organization. He used the card that General Santos gave to him to enter the building. The CIO has a highly security. Hindi basta-basta makakapasok ang kahit na sino. Napansin niyang napapatingin sa kanya ang ilang nasa loob ng building nang makapasok siya. Hindi na lang siya pinansin ng mga ito at dumiretso siya sa elevator. He pushed the 10th floor button. Nang makarating siya doon, nagtungo siya sa opisina ni Director Jaime. Sir, do you have any appointment? The secretary asked him when he approached her. Tumango si David. Name, sir, please? David Vergara. Aniya. A minute, sir. Tumango si David. Tumawag naman ang sekretarya sa direktor at nang matapos itong makipag-usap ay tumingin ito sa kanya. You can go in, sir. Thank you, sabi naman ni David. Naglakad siya patungo sa pinto saka kumatok bago itinulak ang pinto pabukas. Nakita niya ang isang lalaki na nakaupo sa sofa. Tumingin ito sa kanya. I've been waiting for you since General Santos told me that you want to become an agent. Sambit ni Director Jaime. Have a seat. Thank you, sir. Umupo si David sa katapat nitong sofa. David Vergara, right? Tumango si David. I am Director Jaime. Inilahad ni Director Jaime ang kamay na kaagad namang tinanggap ni David. Nice to meet you, sir. Actually, I'm a retired FBI agent, but I already resigned. Ngumiti si Director Jaime. I know. General Santos told me, so I didn't hesitate to make you as one of agents here in Crime Intelligence Organization. Director, thank you. I'll do my best. Itinaas ni Director Jaime ang kamay. Don't thank me. I've read all your records while you were still an FBI. You are very excellent. You solve many different hard cases. It's just that I am dedicated to my work. I know, sabi ni Director Jaime. So, I decided you to become a part of my team. Dad, Mom, I have something to tell you, sabi ni Alexa sa mga magulang habang magkakaharap sila sa lunch. Nasa mansyon siya at binisita niya ang mga ito. Kahapon pa siyang dumating. Isinabay nga siya ni David na kaibigan ng Kuya Ferdinand niya. Ano yon? Tanong ng kanyang ama habang kumakain ito. May ipapakilala po ako. Nagkatinginan ng kanyang mga magulang. Sino? Tanong ng kanyang ina. At sino naman ang ipapakilala mo sa amin? Kumunot ang noo ng kanyang ama at nagseryoso ang mukha nito. Don't tell me it's your boyfriend. Kinagat ni Alexa ang pang-ibabang labi at tumango. Yes, Dad. Napatigil sa pag-inom ng tubig ang kanyang ama. Tiningnan siya nito at napalunok naman siya dahil nakakakaba ang tingin ng kanyang ama. Alexa Ann Henderson, bring that man here now. Yes, Dad. Huwag mo namang takutin si Alexa. Kalma ka lang.
sabi ng kanyang ina. Napabuga ng hangin ng kanyang ama. Sweetheart, papaano ako kakalma kung malalaman ko na may boyfriend na ang bunso natin? Sabi nito. Napailing ang kanyang mami at tumingin ito sa kanya. Call him and tell him to come here. Tumango siya. Yes, ma'am. Ngumiti ang kanyang ina at hinaplos ang buhok niya. Tumayo naman siya at lumabas ng kusina. Mabilis niyang tinawagan si Nicolas. Alexa? Hi. Pwede bang pumunta ka rito sa Maynila? My parents wanted to meet you. Sabi niya sa kasintahan at sana naman ay pumayag ito. Okay, pero baka bukas na ako makarating dyan. Han, may importante kasi akong ginagawa ngayon. Sabi ni Nicolas. Sige, sabi niya. I will tell to my parents about this. Sige, bukas ay darating din ako dyan. Bye, Alexa. May gagawin pa ako. Bye. Napabuntong hininga na lamang si Alexa. Mukhang busy nga talaga si Nicolas. Napanguso siya. Mukhang mas inuuna pa nito ang trabaho nito kesa sa kanya. Ibinulsan niya ang cellphone at bumalik sa loob ng kusina. Mommy, Daddy, bukas daw po makakapunta si Nicolas. May importante po kasi siyang ginagawa ngayon. Sabi niya. Napailing ang kanyang ama. Okay, we will wait for him. Tatawagan ko rin ang tito mo, ang kuya mo at para sila'y pumunta rito. Dad, seryoso siyang tinignan ng ama. Kaya naman, hindi niya na matapos ang gusto niyang sabihin. Tumahimik siya. Alexa, I'm your father, so I know what's the best for you. Kailangan naming makilala ang Nicolas na yan, lalo na at hindi namin siya nakilala noong nililigawan ka pa lamang niya. Seryosong sabi ng kanyang ama. Yes, Dad, naiintindihan ko po. Pero Alexa anak, ang kasama mo kahapon, ano nga ulit pangalan nun? Si David, Mommy, sabi ni Alexa. Bakit si Kuya David? Ang gwapo niya. And he's a foreigner. Nagkibit siya ng balikat. Gwapo nga siya, Mommy. And he's already a Filipino citizen. He converted to a Filipino. Really? Kumunot ang noo ni Alexa. Pero bakit niyo po siya tinatanong? Akala ko kasi boyfriend mo siya. Sabi ng kanyang ina. Napanguso naman si Alexa. Hindi po, Mommy. Her mom chuckled and continued eating. Napailing naman ang kanyang ama. Nagpatuloy sila sa pagkain at nang sumapit ang hapon, dumating ang mga kapatid niya. Sinabi ng kanyang ama ang tungkol sa kanya. Seryoso ang mga itong tumingin sa kanya. Alexa, we will meet him tomorrow. Sabi ng Kuya Raven niya, ang pinakamasungit sa kanilang magkakapatid. Yes, Kuya. Siguraduhin mo lang. Sabi naman ng Kuya Raymark niya. Yes, Kuya. And I'm telling you, Alexa, we will scare him. Let's see if he really loves you. Sabi naman ng Kuya Randall niya. Tumango siya. Yes, Kuya. Teka, paano ba kayo nagkakilala? Tanong ng Kuya Randall niya. Ngumiti si Alexa. We met at the cafe. Nagkatinginan ang mga kapatid niya. Ano pa nga bang aasahan namin? Alexa is nervous while waiting for Nicolas. Kinakabahan siya kasi hindi niya alam kung anong magiging reaksyon ng kanyang daddy dahil overprotective pa naman ang mga ito sa kanya dahil siya ang bunso. Sana lang ay huwag pumunta dito ang mga kapatid niyang lalaki dahil kapag nagkataon ay delikado si Nicolas. Alam niyang sa bahay pa nila umuwi ang Kuya Randall niya at Kuya Raymark niya dahil isa pa lang naman ang may asawa sa triplets niyang kapatid at iyon ay ang Kuya Raven niya.
Huminga ng malalim si Alexa at nakita ang kotse ni Nicolas na paparating na. Humiti siya nang tumigil ang kotse nito sa harapan niya. Bumaba ang kasintahan sa kotse at lumapit ito sa kanya. Hi! Bati nito at hinalikan siya sa pisngi. Halika na. Kanina ka pa nilang hinihintay. Tumango si Nicolas. Okay, let's go. Magkahawak sila ng kamay na pumasok sa loob ng Henderson's mansion. Pagpasok nilang dalawa sa loob ng living room, nakita ni Nicolas ang pamilya ni Alexa at talagang kinakabahan siya. Ngayon niya lamang makikilala ang ibang pamilya ni Alexa. Nakilala niya na ang panganay nitong kapatid. Si Nicolas po, pakilala sa kanya ni Alexa sa pamilya nito. Bahagya siyang yumukod. Magandang hapon po, bati niya sa mga ito. Tumango ang mga ito. Maupo ka Nicolas, sabi sa kanya ng ina ni Alexa. He just assumed that the woman is Alexa's mother. Kamukha kasi ito ng dalaga. I'm Eugene by the way, Alexa's mother. Tumango si Nicolas. Kumusta po? Maayos naman ako iho. Nicolas, this is my daddy Domeng. Minuwestra ni Alexa ang kamay nito sa ama nito. And this is my brothers. Napatingin siya sa mga kapatid na lalaki ni Alexa at magkakamukha ang mga ito. I'm Raven. We're triplets, kaya huwag ka nang magtaka. I'm Randall. And I am Raymark. Alam kong hindi mo rin lang kami makikilala, kaya huwag mo nang isipin kung sino-sino sa aming tatlo dahil malilito ka lang. Pero madali mo namang makikilala ang isa sa amin dahil may suot na siyang singsing. Sabi ng isa sa mga ito at itinuro ang kapatid nila na may singsing na. Tumango si Nicolas. I'm telling you Nicolas, sabi ni Kadomeng. Napatingin naman si Nicolas sa ama ni Alexa. Ngayon lang kasi ito nagsalita. Napalunok si Nicolas. Dad. Alexa called her father. Pero tinaasan lamang siya ng kilay ng kanyang ama kaya tumahimik na siya. Nicolas, isa lang ang masasabi ko sa'yo, sabi ng Kuya Randall niya. Kapag sinaktan mo si Alexa, lagot ka sa amin, lalo na kay Daddy. Alexa is our baby girl, kaya overprotective kami sa kanya, sabi ng Kuya Raymark niya habang ang Kuya Raven naman niya ay tahimik lamang na nakaupo sa mahabang sofa katabi ng mga katriplets nito. Huminga ng malalim si Alexa, saka napailing na lamang sa mga kapatid niya. They spend the time talking with each other. Pero halos pagbabanta lang naman ang ginawa ng mga kapatid at ng ama niya kay Nicolas. Napabuntong hininga siya at napapailing na lang. Walang tiwala ang mga kapatid niya kay Nicolas. Mabuti pa ang ate Rowella niya noon. Nung ipakilala nito si Ferdinand, ay kaagad itong tinanggap ng pamilya niya. Pero siya, ang dami pang pananakot at talagang tinawagan pa ang Kuya Ferdinand niya para sabihin na bantayan siya. Ferdinand, bantayan mo ng mabuti si Alexa. Bili ng Daddy Domeng niya sa asawa ng ate Rowella niya. Naka-video call ang mga ito, kasama rin ng ate Rowella niya. Don't worry Dad, ako nang bahala kay Alexa. I already set up a curfew to her, sabi ng Kuya Ferdinand niya. Ngumisi ang Daddy Domeng niya. That's good Ferdinand, you are really my son-in-law. Madadagdagan na po, nakangising sabi ni Ferdinand. I'm not ready yet, sabi ng Daddy Domeng niya at sumulyap sa kanya. She pouted. Ferdinand chuckled. Dad, I'm telling you, they wanted to get married. Kuya, wag mo naman akong ilaglag, malakas niyang sabi. Oops, sorry I forgot. Alexa crossed her arms. Pumapapel ka lang kay Daddy. Matagal na, sabi naman ng Kuya Ferdinand niya. Tumawa ang mga kapatid niya na nakarinig sa sinabi ng Kuya Ferdinand niya. Mommy, niyakap niya ang kanyang ina mula sa likuran. Oh, bakit?
pinagkakaisahan po nila ako. Pati na si Kuya Ferdinand, nakikisali kina Daddy. Sumbong ni Alexa sa kanyang ina habang nakayakap siya rito. Her mom chuckled and patted her daughter's head. Parang hindi ka pa nasanay sa mga kapatid mo, lalo na sa daddy mo. Umuso lamang si Alexa. Mami, sa akin ka naman panig, di ba? Sabi ni Alexa. Her mom smiled. Depends on the situation, sabi niya. But you should know your limit, Alexa. Alam mo na kung anong ibig kong sabihin. Tumango si Alexa. Yes, Mom. Napahinga ng malalim ang kanyang ina. But, Alexa, my daughter, you should know what will you do if Nicholas asks your virginity. Ngumiti si Alexa. Yes, Mommy, I know. Don't worry po. That's my daughter. Mommy, thank you. No problem. Niyakap na Alexa ang ina. I love you, Mommy. I love you too, anak. 1 month later. David sighed while he is at the rooftop of Crime Intelligence Organization. Nakalagay ang siko niya sa railing ng rooftop. Nakatingin siya sa ibaba at tinitingnan ng mga tao at sasakyang dumaraan. Habang nakatingin siya sa ibaba, he felt freedom. Hindi katulad noong nasa US pa siya at kasama niya ang kanyang ina. Pakiramdam niya ay palagi siyang nasasakal. He has no freedom. Her mother keeps controlling his life. Ayaw naman niya ng ganun. David closed his eyes until he felt someone's presence. Hindi siya lumingon para tingnan kung sino ang dumating. Hinintay na lamang niya itong tumabi sa kanya. Mukhang ang lalim naman yata ng iniisip mo, sabi ni Director Jaime sa kanya. Napahinga ng malalim si David. I'm just thinking about my mother, sir. Katulad niya, ipinatong rin ni Director Jaime ang siko nito sa railing. How's your stay here in CIO? He asked. Nagkibit ng balikat si David. I'm good, Director. Tinapik ni Director Jaime ang balikat ni David. That's good. Anyway, I have a mission for you. And this is confidential. May ibinigay sa kanya si Director Jaime na envelope. Nandiyan na ang lahat ng kailangan mo. If you need help, just call me. Don't call the team. Tumango si David. Yes, Director. Ngumiti si Director Jaime at tinapik ang balikat ni David bago niya ito iniwanan sa rooftop. Huminga naman ng malalim si David at tiningnan ang envelope na ibinigay sa kanya ni Director Jaime. Hindi niya alam kung matatawa siya o mapapailing nang malaman kung ano ang misyon niya. Yeah, it's indeed a confidential mission. Aniya habang napapailing na lang. Umalis siya sa rooftop at bumaba sa building ng CIO. Nakasalubong niya ang Arsenal team at tinanguan niya lamang ang mga ito. Wala ang team leader nila at hindi niya alam kung saan ito nagpunta. Nagpatuloy siya sa paglalakad at lumabas ng CIO headquarters. Pumunta siya sa parking lot at tinungo ang kinaroroonan ng kanyang big bike. Nagtungo siya sa location ng mission niya. Nang makarating siya sa harapan ng hotel, inilabas niya ang iPad niya at pinagana ang drone camera niya. Hindi niya na kailangan pang pumasok sa loob ng hotel para manmanan ang misyon niya. Tumaas ang sulok ng labi ni David nang makita ang target niya. Congressman Villanueva. Aniya, saka napailing nang makita niyang may kasama itong babae sa loob ng kwarto. And they having their moment. Napailing siya. Hindi na siya magtataka kung sa kabila ng edad nito ay may mga babae pa rin nahuhumaling rito. Kahit may edad na ang congressman, may hitsura pa naman ito at mayaman. Yes, ito ang misyon niya ngayon. Kumuha siya ng ilang larawan at kinunan niya rin ng larawan ang pangalan ng hotel. Ipinadala niya ito kay Director Jaime at ito na ang bahalang magpadala sa asawa ng congressman. Napapailing na lamang siya. May mga tao talagang hindi nakokontento sa mga asawa nila
at naghahanap pa sila ng ibang putahe. He sighed and get his drone. Ibinilik niya ito sa loob ng kanyang bag. Umalis na siya sa lugar na iyon at bumalik sa Crime Intelligence Organization. Halina't sabay-sabay nating tunghayan ang mga kaganapan sa susunod na kabanata. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless po and keep safe everyone. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself